Mga kapatid, kahit 2024 na marami pa rin mga bagay ang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Lalo na sa mga sulok ng mga liblib na lalawigan, kung saan ang sinag ng modernong agham ay maaring takpan ng kaulapan ng misteryosong karunungan. Halimbawa, kayang ipaliwanag ng mga botanista ang istruktura ng mga dahon at ugat ng mga halaman, pero hindi ang kapangyarihan na nagagawa ng kombinasyon ng mga ito, lalo na't kapag sinasabayan ng misteryosong orasyon at dasal. Kayang himayin ng mga doktor at ituro ang makinarya ng puso, pero hindi ang mahiwagang puwersang nagtutulak sa ating lahat sa hangganan ng katinuan, ligaya at kabaliwan, ang pag-ibig. Gaya na nangyayari sa kwento natin ngayon na tungkol kay Laura ng poblasyon sa Makati. Sumama lamang siya sa kanyang ama sa probinsya, pero may isang taga roon na nabighani sa kanyang ganda. At ang kanyang pagkahumaling kay Laura ay lulubha pa sa paraan na sobrang mapanganib at nababalot ng dilim. Kumusta ang biyahe niyo? Hindi ba kayo napagod? Yan na pala si Laura. Dalaga na at napakaganda pa. Noong huling beses na magpunta kayo rito ay bata pa siya at laging pinaiiyak ng mga pinsan niya. Naaalala ko po yun, Manang Cecil. Lagi kasi nila akong tinatakot na kukunin daw ako ng kapre dun sa puno ng akasya. Kaya madalas akong umiiyak. Ang dami na palang nagbago dito sa bayan. Mas dumami ang bahay at maganda na rin ang kalsada. Yun nga lang, medyo naligaw po kami ni Papa sa dami ng kanto na pwedeng likuan. Ay, nako. Sabi ko naman sa'yo huwag na nating sundin niyang online map mo. Naligaw tuloy tayo. Mabuti na lamang at natandaan ko pa ang pangalan ng sityo. Kumusta pala kayo rito? Maayos naman kami rito. Naasikaso naman namin ang libing ni Lola Ada. Sayang nga at hindi kayo nakauwi. Pero ganun pa man, nabahagi na ng maayos sa mga lupain at ari-arian ng matanda. Wala namang inggitan at awayang naganap dahil ang mga anak naman ni Lola Ada ay may kaya sa buhay at lahat sa Amerika na naninirahan. May exam po kasi ako sa school. Si Papa naman may out-of-town seminar, kaya ngayon lang kami nakauwi rito. Manang Cecil, mabuti naman po at naalala ni Lola Ada na pamanahan si Papa. Kahit pamangkin lang siya. Aba, ang papa mo ang pinakapaboritong pamangkin ni Lola Ada. Siya ang nag-alaga at nagpalaki sa papa mo na parang tunay niyang anak. Magbuhat nung magtungo ang kapatid niya sa ibang bansa na ina naman itong si Adolfo, ang Lola Feliz mo, di ba? Nakita ko po yung old photo nila, si Lola Ada at si Lola Feliz. Grabe, ang ganda nilang magkapatid nung kabataan nila, ha? At sa tingin ko, sa kanila ka nagmana dahil ang ganda mo rin, Iha. Salamat po. At halos hindi ka nalalayo sa kanilang dalawa. Teka, bakit pa ang daming lalaki nakasilip sa tarangkahan? Ano bang meron? Di ano pa ba? Sumisilay ang mga kalalakihan dito kay Laura. Aba. Ngayon lang sila nakakita ng ganyan kagandang dilag. Asahan mo nang dadagsa ang kalalakihan dito para makilala ang dalaga mo, Adolfo. Laura, huwag kang lalabas. At baka ligawan ka lang ng mga lalaking yan. Papa naman, as if naman papatol ako sa kanila. Doon nga sa campus, ang daming boys na naniligaw sa akin pero wala naman akong sinasagot. 'Di ba? Kasi alam kong magagalit ka. Nako, mabuti naman at alam mong magagalit talaga ako. Magtapos ka muna ng pag-aaral mo bago ka mag-boyfriend. At sana, yung matino rin. Ganyan kakamahal ng papa mo. Huwag mong isiping pinaghihigpitan ka niya, ha? Alam ko naman po yun, Manang Cecil. At wala pa rin naman po sa isip ko ang pakikipag-boyfriend.
O Iha, bakit gising ka pa? Gusto mo ba ng gatas o kape? Hindi nga po ako makatulog ng maayos, Manang Cecil. Siguro ay namamahay lang ako. At saka masyadong tahimik at malungkot dito sa bahay. Dahil nasanay ko doon sa maingay na paligid sa inyo sa Makati, kaya naninibago ka rito. Pero mas presko po ang hangin dito at mas malamig kaysa dun sa syudad. Medyo naiilang lang po kung tumingin dun sa malaking puno ng akasya. Yun pong malapit dun sa bintana ng silid ko. Naaalala ko kasi yung pananakot ng mga pinsan ko noon. Naku Iha, hanggang ngayon ba naniniwala ka pa rin doon? Siyempre naman po. Kahit naman dun na ako lumaki sa syudad, dala ko pa rin yung paniniwala rito sa baryo. Aba, Manang Cecil, tumingin ka po sa bintana. Sino yung lalaking yun? Gabing-gabi na. Anong ginagawa niya ron? Oh, lalaki? Nasaan? Wala naman akong nakikita. May nakita akong lalaki dun sa puno ng akasya. Nakasuot siya ng puting long sleeves at kumakaway siya sa akin habang nakangiti. Wala naman akong nakita. Ikaw talaga, ang mabuti pa matulog ka na. May lakad pa yata kayo ng papa mo bukas. Papa, mabuti at nakadalaw na tayo sa libingan ni Lola Ada. Hindi man tayo nakauwi nung namatay siya, alam kong maiintindihan na niya tayo. Biglang nagbalik lahat sa alaala ko, mga kabutihan sa akin ni Tia Ada. Nakakalungkot lang dahil wala na siya. Sana nagkaroon pa ako ng panahong makasama siya ng mas matagal nung nabubuhay pa siya. Wala na tayong magagawa, Papa. Ganun talaga ang buhay eh. Alam mo, Papa, hindi ako makatulog dun sa bahay ni Lola Ada. Oh. Iba ang pakiramdam ko kapag gabi. Tapos kagabi, may nakita pa akong lalaking kumakaway dun sa may punong akasya. Baka naman isa lang yun sa mga tambay na gustong magpa-cute sa'yo. Nako, huwag kang mag-entertain ng kahit na sinong lalaki dito. Maliwanag ba, Laura? Siyempre naman, Pa. Alam mo naman priority ko ang pag-aaral. Tama yan, Iha. Hindi naman requirement o prerequisite sa college ang pagkakaroon ng boyfriend. Mag-focus ka na lang muna sa pag-aaral. Ate Cecil, tapos na itong pinagawa mong bakod sa likod ng bahay. Aba, meron pala tayong bisita. Ay, oo, Ambo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na darating si Adolfo at ang anak niyang dalaga, si Laura? Oo nga pala. Medyo ulyanin na talaga ako. Ay, iba na talaga pag tumatanda. Kumusta na, Adolfo? Guwapo ka pa rin, ha? Parang di ka tumatanda. Tagal na rin natin di nagkikita. Oo nga, Kuya Ambo. Masyado kasing naging busy sa trabaho eh. Kaya ngayon lamang kami nakauwi rito. Ay, natutuwa ako makita ka ulit. Yun na nga ba si Laura? Dalaga na pala at napakaganda pa. Ay, oo, Kuya Ambo. Graduating na yan sa college at running for cum laude. Laura, halika muna rito at magmano ka kay Kuya Ambo. Kapatid siya ni Manang Cecil mo. Mano po, Mang Ambo. Kumusta po kayo? Kawaan ka ng Diyos, Iya. Kung wala ka namang gagawin sa labas, dito ka na lamang sa loob ng bahay. Huwag ka masyadong pupunta sa likod ng bahay o lalagpas doon sa may bakod na ginagawa ko. Dahil delikado. Delikado po? Bakit po delikado? Ano po bang meron doon sa likod bahay? Basta mag-iingat ka, Iya. Dito ka na lang sa loob ng bahay para masigurado tayo. Bakit, Kuya Ambo? Saan ba dapat mag-ingat si Laura? Nako, kung ano-ano na naman ang sinasabi ni Ambo. Huwag mo ang guluhin at takutin ang bata. Halika na, Adolfo, Laura. Kumain na nga tayo. Huwag niyong pansinin ang kapatid ko dahil ganyan talaga yan. Ano ba yan? Ang ginaw naman dito. Teka nga, babangon nga muna ako.
para maisara ko yung bintana. Huh? Ano to? Bakit puro talulot ng bulaklak sa sahig? Ang dami at iba't ibang kulay pa. Saan ba galing ang mga to? Papa? Papa? Papa, tingnan niyo to, dali! Iha, bakit kinakatok mo ang kwarto ng papa mo? Kanina pa siya natutulog. Baka magalit sa'yo yun kapag ginising mo. Ano bang nangyari at parang nagpapanik ka? Naku, hindi po kayo maniniwala, Manang Cecil. Pero yung sahig ng silid ko, punong-puno po ng rose petals. Hali po kayo, tingnan niyo po. Dito po, Manang Cecil. Eto po, pumasok po tayo. Ayan po, oh, Manang Cecil. Nagkalat sa sahig ang petals ng mga bulaklak. Ah, oo nga ano. Saan ba galing ang mga yan? Iha, lagi mo na ngang isasara itong bintana mo dahil baka merong nagbibiro sa'yo. Eh, sino naman po magbibiro sa akin? At saka sobrang effort naman na punuin niya ng rose petals na iba't iba pang mga kulay itong sahig ng silid ko. Basta. Bukas na lang natin alamin kung saan ito nagmula. Gusto mo bang doon na lang sa ibang kwarto matulog? Hindi po. Okay na po ako dito. Isasara ko na lang ang bintana. Siguro naman wala na magbibiro sa akin.